Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa ating banal na aklat, ang salita ng Diyos. So, welcome po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y magsalamat kay Lord at manalangin nang sa ganun po tayo ay kanyang patnubayan. Panginoon naming Diyos, na nasa langit, Ama, kami po ay nariritong muli upang pag-aralan ang iyong mga salita. Nang sa gayon po, kami ay may matutuhan at sa gayon po malaman namin ang iyong ipinag-uutos sa amin, maalaman namin, Lord, kung paano kami makakapaglingkod sa iyo. Gabayan mo po ang aming pag-aaral, Ama, at iyong buksan ang kaisipan ng mga naririto na nais matuto ng iyong mga aralin. Pagyamanin mo po ang aming munting makakayanan sa aming pag-aaral at ito po ay iyong patnubayan. Bigyan mo po kami ng kaisipan na makalangit ng sa gayon po, Ama, maalaman namin ang nasa karian mo na iyong inilaan para sa amin. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, welcome po uli sa inyong lahat at ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Ang Our Mission Bible School dito sa Volunteers of Christ. Sinasabi po dito, and God said, "You will find me when you search for me with all of your heart." Tunay po na ang Diyos ay makikita natin at maaalaman natin ang mga bagay hinggil sa Kanya. Ngunit kailangan po na siya ay hanapin natin ng buong puso. Kung hahanapin natin siya ng ating buong puso, siya po ay ating makikita. Kaya magpapatuloy po tayo ngayon sa ating pag-aaral. Ang ating pong Family Bible Study ay linggo-linggo o kung anumang araw na ma-schedule ninyo. Kaya po, ang Volunteers of Christ, wini-welcome po namin kayo lahat on our Family Bible Study. Praise the Lord! To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Tulad po ng nasabi ko na, ang gagamitin po nating reference o aklat o batayan ng ating pag-aaral ay ang salita ng Diyos. Sinasabi po dito, God will answer all your questions. Lahat po ng katanungan natin ay matutuklasan natin sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Ngunit may mga bagay din po na siya ay itinatago o ikinukubli. Yun po ay sa kanyang paraan at sa kanyang dahilan na hindi po natin maku-question o maitatanong, ngunit ito po ang sinasabi niya sa kanyang banal na salita. Sa Deuteronomy po 29:29, sinasabi po dito, "The secret things belong to God, but those things which are revealed belong to us and our children." Ang ibig pong sabihin niyan, ang mga bagay na sikreto ay para sa Diyos. Ngunit, ang mga bagay na Kanyang ipinahayag ay para sa atin at para sa ating mga anak. Sabi rin po dito, "It is the glory of God to conceal a matter, but the glory of the kings to search out the matter." Ang ibig po sabihin nun, ang kalwalatian po ng Diyos na para itago niya ang bagay na gusto niyang itago, at tayo naman po ay kadakilaan natin kung ito po ay ating hahanapin. Ang kings po dito, tayo po ang tinutukoy niyan. Sapagkat kung tayo po ay born again na, tayo ay adopted son o adopted children o anak ng Diyos. Kaya sapagkat ang ama natin ay hari, tayo po ay may pagkahari din. Kaya sinasabi dito, kalwalatian ng Diyos ang itago ang isang bagay, ngunit ating kadakilaan kung ito ay ating hahanapin.
Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at nung nauna po ay napag-aralan natin ang kung nasaan ng Diyos at ipinakita namin sa inyo ang exhibit number 1. Ngayon naman po ay ipakikita natin sa inyo ang exhibit number 2. Paalala lang po o review lang po, nung una pinag-usapan natin ang exhibit 1 ay hinggil sa kalikasan na nilikha ng Diyos. Wala pong pagdududa na ang Diyos ang lumikha niyan, sapagkat wala naman pong iba na makagagawa ng napakalaki at napakahirap sukating kalawakan na ginawa ng Diyos. Kaya ngayon po ay exhibit number 2. Tandaan po natin yan. Kalawakan, exhibit number 1. Exhibit number 2 ay creation ng living creatures. Creation po ng tao, ng hayop, at ng ibang bagay pa na gumagalaw o may buhay. Dito po makikita natin ang dalawang klaseng cell. Isang human cell, isang animal cell. Ang katawan po natin ay punong-puno po ng cell, o ito po ang sangkap ng ating katawan, ang cell. Living cell po kung tawagin natin, sapagkat ang living cell po ay may buhay, ito po ay lumalaki. Ito po, ang picture na ito ay kinuha po sa microscope, kaya nakita na ipinicture po dito at makikita natin ngayon na doon sa isang napakaliit at hindi makita sa ating mga mata na cell kung tawagin natin, ay ito po ang makikita sa loob ng cell ng katawan natin. Ang cell pong ito ay kakaiba sa cell o bagay na nasa hayop. Kaya po ang cell na ito, ang katawan po natin ay puro cell po yan na hindi natin nakikita, ngunit sapagkat pinagsama-sama at nagkaroon ng condensation po doon, very condensed, kaya nahahawakan mo na ngayon yung cell. Nasabi po dito na ang human cell at saka ang animal cell, ito po ay nagre-replicate. Ibig sabihin po, nagduduplicate nila ang kanilang sarili hanggang sa mabuo kung anumang bagay ang dapat mabuo noong cell na yon. Okay, naintindihan po ba natin? Kaya ang katawan po natin ay punong-puno. Punong-puno po o binubuo ng mga living cells. At ganun din po sa hayop. At ang cell po ito, ang cell pong ito ay may tinatawag na DNA. Yung DNA po, yun ay isang salita na nagsasabi ng instruction po, nagsasabi ng paraan o utos doon sa DNA, doon po sa loob ng cell kung ano ang gagawin niya. Para pong arkitekto, kung tayo po magpapagawa ng bahay, mag-hire po tayo ng arkitekto, i-design niya ang bahay na itatayo. At gagawin naman ng engineer ayon doon sa pagkakadesenyo, pagkakadesign ng arkitekto. Sa cell po ng tao may DNA. Ang DNA po nito may tinatawag tayong genetic instruction. Ito po ang ginagamit na para ang isang tao po ay mabuo ng isang adult na tao, na isang malaking tao. Mula po sa bata ay nagtatrabaho na po ang mga cell na yan. At ang cell na yan po ay may nakasulat ng instruction. Hindi po ba nakakapagtaka yan? May nakasulat na pong instruction kung ano ang gagawin ng bawat isang cell. Kaya po tayo, pagka nabuo na ang tao, may kamay na siya, may paa, may katawan, may mata, may ilong, may bibig, may buhok, at lahat po ng dapat gawin ay ginagawa nitong mga cell na ito upang ang tao ay maging ganap na tao. Kaya po ang cell na ito ay napakahalaga sapagkat meron na po silang instruction o may utos na sa kanila sa loob po ng cell na yon, ay alam na nung cell na yon kung ano gagawin niya. At ang cell pong yon ay naduduplicate at nagre-replicate. Tunay pong nakakapagtaka kung saan nang galing at sino gumawa ng tao. Wala pong makapagsabi, kundi isang kasagutan lang po ang ating matitiyak na ang tao ay ginawa ng Diyos.
Hindi po ito nag-develop na unti-unti o sinasabi nila na mula sa unggoy, ang tao ay lumaki at lumabas at nagmukhang tao. Wala pong ganung mangyayari at walang dapat mangyaring ganun, sapagkat yun po ay bungang isip lang ng mga tao. Nakakita na po ba kayo na ang unggoy ay naging tao o ang unggoy po ay nagkatawan o nagpaanak ng tao? Tunay po ang mga paniniwala ng ibang tao na ganun ang kanilang itinuturo, napakalaki pong kamalian sapagkat sinasabi po ng Diyos at sinasabi niya, kinreate niya o ginawa niya o nilikha niya ang tao mula sa alabo. Patuloy po tayo. Ito po ang DNA na sinasabi doon sa ating pag-aaral. Iba-iba pong klase yan. Yung DNA na yan. Yan po at natawag na building blocks. Ibig pong sabihin, yan po ang nagbibigay paraan o nagbibigay ng instruction para ang isang tao ay mabuo sa tunay na kanyang pagkatao hanggang sa siya ay lumaki. Yan po ang DNA na sinasabi natin. Ngayon, kapag malaki na ang tao, lumaki na ang tao, ito na po ang makikita natin. Tunay po, kung titignan natin dito, ay napakahiwaga ng pagkakagawa ng tao at walang katalinuhan ang makakapagsabi kung paano nagawa o nalikha ang tao. Tunay po na sinasabi ng Diyos na nilikha niya ang tao ayon sa kanyang kaanyuan. At pag-aaralan po natin kung ano ang ibig sabihin niyan. Ang tao pong ito, sa picture pong ito, makikita natin na napakaraming bagay, napakaraming organs, napakaraming buto, etc. ang katawan ng tao. Kung iisipin po natin na ang tao ay nanggaling lang through evolution o mula sa hayop, mula sa unggoy, naging tao, napakahirap pong paniwalaan yan. Unang-una, wala po tayong nakita, wala tayong makikita, wala tayong maobserbahan na ang unggoy ay nanganganak ng tao. Tignan po natin kung talagang napakahiwaga ang isang tao. Sa buong tao po, ito po ang kanya-kanyang organ system kung tawagin. At makikita natin po kung gaano katalino ng Diyos sa kanyang paggawa. Ang body organ system po natin, meron tayong musculoskeletal system, cardiovascular system, digestive system, lymphatic system, immune system, respiratory system, nervous system, reproductive system. Sino po kaya sa palagay nyo ang gumawa niyan? Sino kaya ang nakaisip na ang tao, para maging tao, parang maging mahusay na pagkakagawa, kailangan po ang tao ay meron lahat nito. Ngayon, ang tanong, sino po ang gumawa niyan? Sino po ang lumikha? Wala pong makakapagsabi sino man sapagkat iisa lang po ang kasagutan at ang karamihan ayaw pong tanggapin na ang Diyos lang ang makakalikha at naglikha ng tao. Ngayon, tignan po natin ito. Ito po napakahirap gawin na, kumbaga sa nasabi natin na posibilidad ba yan ay naganap, by chance lang po, yung sa nagbabaka sakali lang na lumabas ang tao by itself. Nako, malayo po yun. Ito po, unang-una, tignan natin. Ang tao po, sinasabi dito, sa nabasa ko pong mga libro, doon sa medical books po, sinasabi na ang adult human, yung buong pong tao na, ay 232 bones. 232 buto. Mula po sa spine and vertebral column, as nasabi, 26 bones. Sa column po dito is 26. Sa cranium po dito ay 8. Sa mukha po, meron 14 na buto daw ang mukha natin. And then meron tayong bone and sternum and ribs. 26 po dito sa ribs natin. Dito po naman upper extremities, paitaas po ay 70. Lower extremities sa ibaba po ay 62. Ngayon, sino po ang naglagay noon? Sino po nag-ayos noon?
Kaya po pagkita natin ng isang tao, tayo po ay maayos, ang mata natin ay nasa harapan, hindi po nasa likuran. Nasa harapan po ang mata natin. Ang tenga po natin ay tama-tama po sa sukat ng ating muka at ito po ay nahugis para masagap natin ang mga sound o mga salita na ating maririnig. Kung baligtad po ang tenga natin, hindi po tayo ganap na tao sapagkat hindi natin maririnig ang mga salita o mga ingay. Kaya po, ang pagkakagawa sa atin ay tunay na nakapanggigilalas, tunay na mahirap mapaniwalaan, ngunit yan po ay sinabi ng Diyos na siya ang gumawa sa tao. Ito naman po ay ang natawag nating cardiovascular system. Ito po, ang makikita nyo ay puso. Kung paano po dito ay ang puso po ay nagtatrabaho araw at gabi. Ang trabaho po nito ay nagpapump siya ng blood sa buong katawan natin. Circulate blood and carries oxygen. At nagdadala po ang blood, of course, ng oxygen. Kaya kailangan po ang buong katawan natin ay mayroong hangin. Nang sa gayon po, tayo ay matuloy na mabuhay na may kalakasan. Ang puso po ay nagpapump ng 5 quarts per minute. Kaya sa isang araw po, 1,800 gallons ang pinapump o binobomba ng puso. At sa loob po ng buong buhay ng tao, ang puso po niya ay nakapagtrabaho at nakapagbomba ng 50 milyong galon. Isipin niyo po yun. Ngayon, kung i-imagine natin kung gaano karami ang 50 galon, ito po, malalagyan nyo ang isang tangke. Ang tangke po ng 25 miles long. Nakikita nyo po ba yung mga gasolina na tangke ng gasolina na nilalagyan ng gas? Yung po, 25 milya po ang haba. Sa buong buhay natin ay magpapump ang heart ng 50 milyon. Tunay pong kagilagilalas ang isang tao sa mga bagay na nasa katawan niya at kung paano siya nahubog. At ang karunungan kong yan at kapangyarihan ay galing sa Diyos. Wala pong makakapagsabi kung sino man. Paano tayo nang galing? Mga haka-haka ng tao po at mga kanyang filosofya o pantaong kaalaman lamang, hindi po niya madadaig ang karunungan ng Diyos at ang Diyos sinasabi, ito ay kanyang nilikha. Ngayon, dito naman po tayo sa digestive system. Ang digestive system po, makikita nyo, andito yung bituka, at ang bituka po ay makikita nyo, napakahaba po niyan. Alright? Ngayon, kung isipin po natin, sino uli ang gumawa ng mga bituka ng tao? Sino ang nagdisenyo o sino naghugis o sino ang nagdesign? Hindi naman po ito ay by chance lang o parang nagbabaka sakali tayo na tumama ang ating bituka sa tamang paraan. Kundi sa pamamagitan po ng mga cell, yung mga cell po nagduduplicate yun, nagre-replicate, kaya yung mga cell na yun, ginawa niya lahat. Ito, ayon doon sa instruction nung cell na nandoon na. Kaya po napakarunong ng Diyos. Napakarunong ng Diyos sapagkat ginawa niya lahat ang dapat gawin sa isang tao na kanyang nilikha upang tayo po ay magkaroon ng buhay, magkaroon po ng lakas at anumang bagay na kailangan natin mula sa panghawak at pandinig at sa tingin, sa panglasa po, ginawa po lahat ng Diyos. Ang tanong natin, sino talaga ang nag-design niya? Bakit sinasabi ng tao na tayo ay galing sa iba? O nagaling tayo sa hayop, sa tiyonggo o sa unggoy? Kung makikinig po kayo sa kanila, iwasan na lang po natin. Sapagkat pinakikita po dito ng Diyos ang katunayan na walang makakagaya, walang makakaduplicate sa kanyang mga nilikha. Tunay po ang Diyos lang ang may kapangyarihan na lumikha at wala ng iba. Ito po naman tinatawag natin lymphatic system. Ito po yung mga tubig sa pagitan ng mga cell, dinidistribute niya po yun sa buong katawan ng tao. Yan. Kaya ito po isang another
design na ginawa ng Diyos para po, sinasabi dito, na mag-transport ng fluid doon sa buong katawan natin. Kailangan po natin ang fluid na yon para tayo po ay hindi matuyuan, sapagkat kung ang tao po ay walang fluid o tubig, tayo po ay matutuyuan at mamamatay. Ngayon, dumating na po tayo dito sa parting to. Ito naman po ay ang nervous system. Ang nervous system po sinasabi ay mayroon pong, ito po ang nervous system. Alright? Meron po yung sa utak po, sa spinal cord, at saka ito po yung mga peripheral nerve niya. Yan po ang nervous system. Ngayon, ito po ang tingnan natin. Dito po makikita natin ang utak ng tao. Sa ang siyensya po sinasabi sa napag-aralan ay mayroong 100 cell connection, isang trilyon o 1 bilyon na cells na nandito sa utak. Yung pong cell na yon na nasa utak na 100 million cells sa utak, yung po kailangan i-connect natin. Kaya yan pong makikita nyo dito ng mga ugat na yan po ang mga connection sa mga cell doon sa utak. Eh kung meron pong 1 milyong cells doon sa utak ng tao, yung po lahat ay interconnected. Unang tanong natin, sino nag-connect noon? Sapagkat ang total number po ng koneksyon na kailangan para i-connect yung 100 million brain cells ay 1 trillion pong koneksyon. Ay ibig po sabihin ganito, doon sa bahay nyo, ilang koneksyon meron? O meron kang ilaw sa ibaba, sa itaas, sa likuran, sa kusina, lahat. Siguro palagay nating mga 50 koneksyon. Eh sa utak po, 100 million cells ang nasa utak at kinakailangan pong i-connect yun. Nung ito po ay magkaduktong-duktong o makonect na lahat, ito po ay bumilang ng 1 trilyon na connection sa kanyang utak. Kaya po yung connection na yon ay meron tayong pakiramdam. Pagkat kung wala po yung connection na yon, hindi po tayo magkakaroon ng pakiramdam. Pakiramdam po sa ating nakikita, pakiramdam sa ating nahahawakan, pakiramdam po sa ating dila o sa ating panlasa, pakiramdam po sa ating naririnig at iba pa. Kaya po kailangan lahat ang cells na yan ay magkone-konekta. Pag nawala po ang connection yan, wala po tayong panlasa, wala tayong paningin, wala tayong makikita, wala tayong mahahawakan, hindi natin mararamdaman, wala tayong pakiramdam. Kaya po, paano po mangyayari na ito ay by chance lang? Sa dami ng koneksyon na yun, napakahirap pong sabihin na ito ay nagbaka sakali lang na tumama. Hindi po baka sakali. Ito po ay tunay na ginawa ng Diyos. At ito po ay nagagawa sa pamagitan ng pagbibigay niya ng instruction doon sa mga cell. Yung mga cell po maliliit yun. At yung po ay nagduduplicate at nagre-replicate. Kaya nadodoble niya ang kanyang sarili. At yung mga cell na yun, may mga instruction kung ano ang gagawin niya, saan siya pupunta, saan ang connection niya, ano ang function niya. Kaya po kailangan sa katawan ng tao, ang mga cell po natin ay healthy. Kapag hindi na po healthy ang cell natin, makikita nyo na madali tayong magkasakit. Kaya po kailangan natin ng pag-iingat sa katawan, sapagat ang katawan po natin ay templo ng Diyos at huwag nating abusuhin. Kaya dito po, ulitin natin uli, ayan po ang utak, makikita natin, sample lang po yan. Okay, kaya sinasabi po ng siyensya o ng medical na 100 million cells po ang nandito. 100 million cells. Yung million cells na yun, kailangan konektado. Kailangan nakakonect lahat yun para magkaroon tayo ng pakiramdam. At pag wala ng connection yun, wala na tayong pakiramdam. Kaya kung minsan nakikita nyo ang tao na baldado o yung isang kalahating katawan niya ay hindi na nagpa-function o gumagana dahil nawala na ang koneksyon doon sa utak. Nasabi po na 100 trillion nerve cell connection. 100 trillion! Napag-usapan po natin ang number na yan, ang trillion. Eh yan po, hindi po natin mabibilang yan.
At paano po sisiguraduhin natin na tama ang koneksyon? Ngunit, sapagkat ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang lumikha, ginawa niya ng paraan para lahat ng nerve cells na yan ay mag-connect o magkaroon ng connection properly. Ngayon, ito po ang creation ng Diyos. Nung ikalimang araw po, nilikha ng Diyos ang animal, ang hayop, ang dagat, at ang himpapawid. Nung ika-anim po, nilikha niya ang tao. Ngayon, ano ang binigay ng Diyos para mabuhay ang tao? Una po, sinabi, kumuha siya ng putik o lupa o abo o whatever po. Pero sinasabi natin, kumuha ang Diyos ng putik at pagkakuha niya po ng putik o clay, ito po ay kanyang minold o binigyan ng forma. Pinorma niya po ito. And then pagkatapos po na maporma na yung putik na yon, hiningahan niya. Nang paghinga ng Diyos, ang tao po, ito po ay naging tao at nagkaroon ng buhay. Now, yung pong mga animals, paano po nabuhay ang mga animals? Nabuhay po din ang animals dahil sa hininga ng Diyos. Binigyan din po ng buhay ang mga animals dahil binigyan sila ng hininga ng Diyos. Now, marami nagsasabi na ang hininga daw ng Diyos ay yun ang kaluluwa natin. Hindi po. Pero pag-aaralan po natin yan pagdating natin doon sa leksyon na yon. Ang breath po ng Diyos ay hindi kaluluwa. Ayan po ay pag-aaralan natin. Ngayon, ang bawat bagay po ang tawag natin matter, substance. Lahat po ng mahahawakan nyo, ang tawag po natin doon ay matter or substance. Ngayon, ang substance po o matter o bagay, ayan po ay dalawang klase. Merong buhay na bagay na ang tawag natin ay organisms at meron namang walang buhay na bagay, ang tawag po natin doon ay things o non-life things. So, ang ibig po sabihin nun, na ito po ay binubuo ng walang buhay na mga cell. At ito namang living cell po ay or organisms, binubuhay po ito o nabubuhay ito sa pamamagitan ng living cell na napag-usapan natin. At ang living cell po na yan, sapagkat living po, sapagkat buhay, ito po ay lumalaki. Ngunit ang cell po, non-life cell, yung mga bagay na walang buhay, yun po ay hindi lumalaki. Kaya po ang buhay natin, ang isang bata pagka isinilang, magsisimula sa isang sanggol at siya ay unti-unting lumalaki sapagkat ang katawan niya ay binubuo ng tinatawag nating living cells. Ngayon, saan nanggaling yung living cells na yun? May nakakaalam ba sa inyo? Saan nanggaling yun? Maraming haka-haka ang mga tao, ngunit wala silang alam. Hindi sila naniniwala sa Diyos, ngunit ang Diyos lang ang kasagutan kung saan nanggaling ang mga living cells na yon. Kaya dito po sa sa non-life na makikita natin ay yung pong putik. Yung putik po, doon po nagsimula ang tao. Doon po nanggaling ang tao at hinubog po ito ng Diyos, hinubog niya ng Diyos. At tapos, hinaluan niya o hiningahan niya. At ang putik na yon na kanyang binuo ay naging tao. Tunay po na napakaganda at ng ginawa ng Diyos sa atin na binigyan tayo ng buhay. Sana po tayong lahat ay pahalagahan natin ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito po ay napakahalaga. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya wag natin sayangin ang buhay sa droga, sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo, sa pagpupuyat, sa pagsusugal, at sa ano pang bagay na makakasira sa ating katawan na sinabi ng Diyos, ang katawan mo ay ang aking templo. Ngayon, kung naniniwala tayo na ang Diyos ang gumawa niyan, gaano ang kanyang kapangyarihan? Napag-usapan po natin ito. Paano kaya may mga tao po na naghahangad na makatulad ng Diyos? Paano ka magiging Diyos? Ito po ang katangian ng pagiging Diyos. Unang-una, kailangan na ikaw ay eternal. Ang ibig pong sabihin,
Wala kang simula, walang pinagmulan, at walang katapusan. Yan po ang Diyos. Kung may makikita kayong taong ganyan o anumang bagay, espiritu or whatever, wala po yan. Ang Diyos lang po ang walang simula, walang pinagmulan, at walang katapusan. Pangalawa, ang katangian po ng Diyos ay sovereign. Siya po ay makapangyarihan. Lahat po ay sinasakop niya, langit at lupa, kalawakan at anuman. Sakop niya lahat yun ng kanyang kapangyarihan, kaya ang tawag sa kanya, He is our sovereign Lord. Ngayon, ang omnipotent po, ibig kong sabihin niyan ay makapangyarihan, malakas, at pinakikita ng Diyos kung gaano siya, kung gaano ang kanyang kapangyarihan, at kung gaano ang kanyang lakas. Omnipresent po, ang ibig kong sabihin nito, siya po ay naroroon kahit saan at kahit na anong oras. Natatandaan niyo po ba ang sinabi ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo? Sabi niya, dalawa o higit pa ang nagpupulong dahil sa akin, ako ay nasa kanilang harapan. Yun po ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit nasaan tayo at pinag-uusapan natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay naroroon sa ating harapan. Omniscient. Omniscient po, ang ibig po sabihin nito ay karunungan. At ang karunungan ng Diyos ay hindi mahigitan. Alam niya lahat ang nangyayari, nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. At through eternity po, hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Alam niya po lahat ang naganap, magaganap, at yung mga bagay-bagay po na nakikita niya na hindi natin matututuhan o hindi natin makikita. Ang holy po ay tunay na, ang ibig mong sabihin niyan ay kapurihan, holy po na walang pagkakasala, napakalinis po. Kaya ang Diyos po ay holy. Ang righteous naman po, siya po ay Diyos na makatwiran. Siya po ay Diyos na makatwiran. Sinasabi po sa salita ng Diyos, siya ay righteous judge. Siya ay hukom na makatwiran. At ang kanyang mga paghuhusga ay tama lahat. Truth. Ang Diyos po ay katotohanan. Wala pong bahid ng anumang pagdududa ang kanyang katotohanan. Siya po ang tunay na katotohanan. He is the truth. Ang Diyos po ay pag-ibig. Napatunayan po natin niya sapagkat pinadala niya ang kanyang anak dito sa atin, dito sa lupa, dito sa ating mundo upang tayo ay sakupin, upang pagbayaran ang mga kasalanan natin. Saan ka pa makakakita ang Diyos na kung magmahal ay pati na siya ay ibinuwis ang anak niya para sa ating pagkakasala. Ibinayad niya ang kanyang mga anak dahil sa kaparusahan sa atin. Ang pinarusahan niya ay ang kanyang anak para lang magkaroon tayo ng pagkakataon na maligtas. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ang sinasabi po dito, bandang huli po ay immutable. Ang ibig mong sabihin niyan, hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang nature, hindi nagbabago ang kanyang paraan, ang kanyang layunin na tayo ay mailigtas. Maari pong iba ang paraan, nagbabago ang paraan, ngunit ang kanya pong objective o ang kanyang layunin ay laging sa simula pa at hindi nagbabago. Ngayong malaman natin lahat yan, ano po ang ating pinaniniwalaan sa Diyos? Kung sino siya? Ano siya? Bakit nasaan siya o kung saan man siya naroroon? Ano ang pinaniniwalaan natin? Una po, ang kanyang kapangyarihan. Siya po ay mayroong kapangyarihan over sin and death, sa kasalanan at sa kamatayan. Totoo po yan na ang kapangyarihan ng Diyos sa kamatayan at ang kapangyarihan niyang magbigay ng buhay at magpatawad, maghugas ng kasalanan. May kapangyarihan po siya laban sa sakit at sa mga diseases. May kapangyarihan po siya dito sa kalikasan at sa mga natural disasters o ang tawagin natin tulad po ng mga lindol,
earthquake, tsunami, may kapangyarihan po siya para pigilin yan. Ngayon po, meron din siyang kapangyarihan higit sa lahat laban kay Satan at sa kanyang mga demonyo. At darating po ang panahon na si Satan po ay tuluyang mawawala na sa kanyang nilikha. As sovereignty, ang kanya pong nasasakop ng kanyang kingship o pagkahari ay lahat ng lugar, langit at lupa at kahit saan ka maparoon, siya pa rin ang hari. Siya po ang creator and sustainer of all creation. Siya po ang ating tagapaglikha, naglikha sa atin, at siya po ay sa kapangyarihan niya ay nagpapatuloy umikot ang ating daigdig. Ngayon, ano naman po ang kanyang personality? Ang personality po ng Diyos ay mapagmahal at mapagmahal siya at siya ay laging nasa sa atin kung ano ang kailangan natin. Kaya sinasabi po dito, siya po ay provider at protector. Siya po ang ating taga-alaga sa atin at siya po ang ating tagapagtanggol. Siya rin po ang ating physician o siyang ating doktor o physician na ating tinatawag na para sa ating kagalingan, kumamot sa atin at siya rin po ang ating tanging tagapagligtas. Siya rin po ay tunay na tapat, tunay na totoo. Iyan po ang ating Diyos. Kaya ano po sa palagay ninyo? Tunay ba na ang Diyos natin ay dapat lamang nating tanggapin sapagkat siya ay mapagmahal, mapag-alaga sa atin, tayo ay kanyang pinagtatanggol, tayo ay kanyang pinoprotektahan, tayo binibigyan niya lahat ng bagay na kailangan natin. Kaya po wag po tayong mag-atubili na mag-aral, lagi po tayong may saya sa ating pag-aaral nang sa gayon po ay mapaglingkuran natin bilang pasasalamat ang ating Panginoon Diyos. Ngayon naman po, papakinggan natin ang ating worship singers. Sasabayan po natin sila ng kanta. Yan po ang gagawin natin. Kaya makikita nyo po dito ang lyrics ng kanta o ang kanta at sasabayan natin sila. Okay? Kaya kumanta muna po tayo. Amen. Hindi nag-iingitan at walang kapuan,
kalakasan lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring karahan-rahasan, sa ating mundo ay nananahan. Pagpapala mong pagyaman ay laging nararanasan, kailan marinig pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring karahan-rahasan, sa ating mundo ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan mahigit, kailan mahigit, kailan mahigit, maligtas. Alam mo na, purihin ang Panginoon. Balik po tayo uli. Marami pong salamat sa ating CIW, Praise and Worship Team Singers. At ngayon po, pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Nakikita po natin dito, may katanungan dito, are you ready to meet the Lord? Handa na po ba tayo para salubungin ang ating Panginoong Diyos? Tunay po na dapat tayo ay maganda na sapagkat sinabi niya na siya ay darating na. Sa kanyang salita, sinabi niya, I am coming quickly. Ako po ay darating na madali na. Bagamat hindi po natin alam ang oras, yan po ay sinabi niya sa atin, hindi niya alam ang oras. Hindi natin alam ang oras kung paano tayo maghahanda. Ngunit, dapat po tayong maganda sa lahat ng oras. Siya po ay darating na. Makikita po natin siya dito. Dito po sa larawang ito, andito po siya at siya po ay lilitaw mula doon sa ulap. At nakapaligid sa kanya ang mga anghel. Ang mga anghel po ang mag-a-announce ng kanyang pagbabalik. At naririto po tayo, kung isa po tayo dito sa mga taong naririto, at tayo po ay born again na at naligtas na, anak na ng Diyos, makikita po natin siya, ang kanyang pagdating na pangako niya. Nung umakyat po siya sa langit, nakita ng mga apostoles ang kanyang pag-akyat. At may bumapabong mga anghel na sinasabi, bakit kayo nakatingin doon sa itaas? Yang Panginoong Jesucristo ninyo na umakyat sa langit ay bababa din tulad ng kanyang ginawa pag-akyat. Kaya po, dapat po tayo maging handa para sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagdating po niya, meron po tayong tinatawag na rapture. Ang rapture po, sa Tagalog po ito ay ang pagdaklot o pagkuha. Wala pong rapture doon sa Bible na sinasabi, ngunit marami pong ipinahahayag o mga salaysay na sinasabi ang Diyos na ang rapture po ay darating. Sinabi niya po na mayroong dalawang magtatrabaho sa kabukiran. Yung isa po, maiiwan. Pero yung isa po ay kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian. Meron din pong dalawang babae, ang sabi niya na nagagrind po o ano po kaya sa nating masasabi nagagrind ng o nagaano ng mang-ani nila. At sabi po ng Diyos, ang isa sa mga babae ay maiiwan at ang isa ay darating ay kanyang dadalhin doon sa kanyang kaharian. Sinasabi po dito, the day of the Lord will come like a thief in the night.
Wala pong nakakaalam, kaya sinabi po ng ating Panginoong Diyos na ang pagdating niya ay tulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Kung alam mong darating ang isang magnanakaw, dapat ay maghanda ka. Gayon din sa pagdating ng Diyos na hindi mo alam, dapat po ay maghanda tayo sa habang panahon. Habang po tayo ay may buhay, dapat po ay laging handa tayo ng paglilingkod sa Kanya, nang sa gayon ay hindi mawalay sa ating kaisipan ang ating Panginoon Diyos na unang nagmahal sa atin. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Ganun po ang mangyayari. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam sa kanyang pagdating. Kaya, ang gagawin po natin, tayo po ay maghahanda sa pag-aaral ng kanyang salita, sa paglilingkod sa kanya, at sa pagsunod sa kanyang mga utos. Nang sa gayon po, tayo ay handa sa kanyang pagdating. Dito po makikita natin ang isang bata po na nabuhay. Makikita natin po siya ay nanggaling dito. Namatay na po itong batang to. Ngunit nabuhay uli siya pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Inasabi po dito ni Paul, "Behold, I tell you a mystery." Iyong masdan at ipakikita ko sa iyo ang isang misteryo o ang isang kababalaghan. We shall not all sleep. Inasabi ni Paul po, hindi lahat tayo ay matutulog. Yung sleep pong yan, sinasabi po dito, sleep, ngunit ang tinutukoy po niyan ang kamatayan. Hindi po lahat tayo ay mamamatay. Ang mga born again po, sleep ang tawag ng ating Panginoong Jesucristo sa mga namatay. Sapagkat sa Kanya, ang Kanyang anak ay mabubuhay na maguli at bubuhayin niyang muli. Kaya ang kamatayan sa mga born again ay pagtulog lang o paghihintay hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. But we shall all be changed. Ngunit lahat tayo, sabi niyang ganon, ay magpapalit ng ating kaanyuan. Ang katawan po natin na dating mamamatay o mabubulok, ito po ay magiging glorified body na wala ng pagkabulok at wala ng pagkamatay. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Tayo po lahat ay magbabago in a moment, sa maikling sandali lang, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata lamang, at the last trumpet, sa huling tunog ng trumpeta, ang trumpeta ay tutunog at ang patay ay mabubuhay na may katawang glorified o may katawang hindi na mabubulok at wala ng kamatayan. And we shall be changed, at lahat po tayo, yung mga naniniwala kay Lord Jesus Christ, yung mga tumanggap kay Lord Jesus Christ na tangi niyang Panginoon at tangi niyang tagapagligtas, lahat po yun o lahat tayo po ay magkakaroon ng katawang walang kamatayan at walang pagkabulok. Kaya po sa ating buhay ngayon, habang may buhay tayo at may lakas, patuloy po tayong maglingkod sa Kanya sapagkat malapit na po siyang dumating. At kung tayo po, bago siya dumating, ay namatay na at hindi mo tinanggap, hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan at hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo na tangi mong tagapagligtas, ikaw po ay walang kaligtasan, hindi ka makakasama sa Kanyang kaharian. Kailangan po tayo ay maborn again. Dito po sinasabi, immortality at the coming of Jesus Christ. Ay ibig po sabihin nito, walang kamatayan sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Nasabi po dito, but has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ. Ayan po sinasabi na sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang kamatayan po ay wala ng silbi, wala ng kapangyarihan, wala ng lakas. At tayo po lahat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magiging ilaw tayo sa magandang balita ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi po dito ni Job, doon po sa libro o aklat ni Job, sinasabi niya dito, for I know that my Redeemer lives. Alam po ni Job na ang kanyang Panginoon ay buhay, and He shall stand at last on the earth, at siya po ay tatayo o magiging hari
dito sa mundo. At ang kanyang sinasabi niya, at ang aking balat, maski na ito ay nabulok na, ang sinasabi niya dito ay magbabago ito doon sa kanyang glorified na katawan, katawang eternal na hindi na mabubulok, hindi na maglalaho, hindi na mamamatay. Sinasabi niya rito, I shall see God. Makikita ko ang Diyos. Kailan po niya makikita ang Diyos? Doon po sa Redemption Day. Kailan po ang Redemption Day? Ang Redemption Day po ay sa rapture. Yung pagdating niya, muling pagdating niya, na ipinangako niya na siya ay babalik. Natatandaan niyo po ba yung sinabi niya doon sa kanyang mga disipulo? I have to go, sabi niya. Kailangan bumalik na ako sa aking Ama. Bakit? Para maihanda ko ang inyong mga bahay o mga mansyon o ang inyong lugar doon sa aking kaharian. At ako ay babalik para kunin ko kayo at isama kayo sa aking kaharian at doon tayo ay magkakasama ng walang hanggan. Napakasaya pong pagkakataon yun at lahat po ng mga Kristiyano yun ang inihintay. Lahat po tayo yun ang hinihintay natin, ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, tayo ay magsikap, maging masipag sa pag-aaral, maging masipag maglingkod sa Diyos, nang sa gayon po, tayo ay may makamtang gantimpala. Kung wala man po ang naiisip ninyo ngayon, doon po sa kalangitan niya, sa kanyang kaharian, ay punong-puno ng gantimpala ang iyong matatanggap. Bukod doon po, magpasalamat tayo sa biyayang pinagkaloob niya sa atin at sa buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng Ama mula sa kanyang anak na si Jesus. Dito rin po, malaking larawan lang po ito na pinalaki natin. Sinasabi po ni Jesus sa John 11:25, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay at buhay. He who believes in me, sino man ang naniniwala sa akin, though he may die, kung siya man ay mamatay, siya ay mabubuhay. And he who lives, at kung siya at sino man ang buhay at naniniwala sa akin, he will never die. Tunay po na napakabait ng Diyos, na napakaganda ang pangako niya sa atin. Kaya wag po nating sayangin. Tayo po ay laging maglingkod sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, umakay ng mga naliligaw. Sundin natin ang Kanyang utos. Tayo po ang tinatawag niyang liwanag dito sa mundo. Kaya ipakita po natin sa Kanya ang pagmamahal natin sa Kanya. Siya po ang unang nagmahal sa atin at tinuruan niya tayong magmahal. Ngayon po, darating tayo sa ating buhay po, hindi natin maiiwasan ang bagay na ito. Tayo po ay kailangang gumawa ng ating pagpipili. Sinabi po dito, tayo ay dapat gumawa ng ating pagpipili sa ating buhay. Ibig po sabihin, kung ano ang gusto nating maging buhay. Gusto po ba nating magkaroon ng eternal life o buhay na walang hanggan? Or kung gusto po natin na walang hanggang kamatayan. Dalawa pareho po itong walang hanggan. Kaya lang po ang isa ay buhay na walang hanggan, ang isa naman po ay kamatayang walang hanggan. Mamimili po tayo kung sa maikling pangpasarap lang ng buhay o ng katawan at ikaw ay magkakaroon ng buhay ng kamatayang walang hanggan, pagtiisan mo na at humanap ka ng paraan para mo makuha ang buhay na walang hanggan. At ang paraan lang po para magkaroon ng buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa iyong pagsisisi ng kasalanan at sa iyong pagtanggap sa Kanya. Kaya mamimili po tayo. Hindi po natin maiiwasan yan. Yan po ay itinakda sa ating buhay na tayo ay mamimili sa kamatayan o sa buhay na walang hanggan. Bagamat may pagpipili po tayo, ay hindi tayo pinipilit ng Diyos sapagkat tayo po ay hindi robot. Tayo po ay may sarili nating pagpapasaya at yan po ay rerespetuhin o i-honor o igagalang ng Diyos. Basahin po natin ang sabi niya. Sinabi ng Diyos, Today I have given you the choice. Ngayong araw na ito,
ikaw ay binigyan ko ng pagpipili ng kapasyahan sa buhay mo. Between life and death, buhay o kamatayan. Blessing and curses, biyaya o sumpa. I call on heaven and earth to witness the choice you make. Tinatawagan ko ang langit at lupa upang maging saksi sa iyong pagpili. Sana ang piliin mo, that you would choose life. Sana ang piliin mo ay buhay. Nang sa gayon, ang iyong mga pamilya, ang iyong mga descendants o lahi ay mabuhay din. Kaya po, ang inyong pong final choice sa buhay na ito, iisa lang po. Either buhay na walang hanggan o kamatayang walang hanggan. Mamimili po tayo dyan. Hindi po natin ito maiiwasan. Kung hindi mo pinili ito, ito po ang pupuntahan mo. At kung hindi ka mamili dyan, ang ibig pong sabihin, hindi mo ito pinili. Kaya dito ka pupunta sa kamatayang walang hanggan. Huwag mong isipin na ang bagay na ito ay walang katotohanan sapagkat ito ay nakasulat sa aklat ng Diyos at nakikita mo ang mga taong namamatay kaya ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang pagkakataon nating mamili ay habang tayo ay may buhay. Kaya habang may buhay tayo, piliin natin ang buhay na walang hanggan. At sa araw-araw, ang gawin natin ay ang mga bagay na makalangit at makadiyos. Kung naniniwala tayo na may langit, natural lang na ang makita sa atin ng tao ay mga paggawang panglangit. At kung naniniwala tayo sa Diyos, of course, ang makikita sa atin ay mga bagay na makadiyos. Ngayon po, kung ang ginagawa natin ay masasama at wala tayong kaisipang makadiyos, dito po ang tuloy natin. Kaya ngayong gabi po makakapamili kayo o anumang araw na gusto ninyo na mamili kayo. Buhay na walang hanggan o kamatayang walang hanggan. At doon po sa may buhay na walang hanggan, yung po ang mga anak ng Diyos, at doon po sa kalangitan ay magkakaroon ng magandang selebrasyon. Isang napakalaking piging. Ang handaan po ay hindi matatapos, ang pagsasaya ay hindi matatapos. Dito po sa handaang ito, ang imbitado lang po ay yung mga born again believers. Hindi pwedeng imbitahin dito yung mga sinungaling, walang pagtitiwala sa Diyos, walang paniniwala sa Diyos, mga sinungaling, magnanakaw, murderer, etc. Hindi po sila imbitado doon. Ang imbitado lang po dito ay yung mga na-born again, yung mga naniniwala kay Jesucristo at sumusunod sa kanyang mga utos. Ang tawag po dun sa okasyon na yon ay Marriage Supper of the Lamb. Yung Marriage Supper of the Lamb po, kaya sinabing marriage, dahil kasi po, yun ang pag-uugnay na pinaka malapit na ini-explain sa atin o pinaliliwanag sa atin ng Diyos na gusto niyang magkaroon ng relationship sa atin. Sinasabi niya po sa mag-asawa na ang mag-asawa po ay dalawa, ngunit pag sila ay kinasal na, sila ay magiging isa. Ganun po ang pakay ng ating Panginoon Diyos at paliwanag niya sa atin, ang gusto niyang relationship sa atin ay tulad ng sa wedding, tulad po sa ikinakasal. Pagkat sinabi niya ang kinakasal, dalawa sila, ngunit magiging isa sila. Yun ang gusto ng Diyos na tayo ay maging isa sa Kanya at yun ang panalangin niya na tayo ay magkaisa at maging isa sa Diyos. Kaya po sinasabi na Marriage Supper of the Lamb. Now, ang marriage po doon, hindi po katulad dito sa lupa na tulad ng nakikita natin traditionally. Hindi po. At hindi ko rin alam kung paano ang klaseng kasiyahan ang naroon sa langit. Ngunit ang motive po noon, ang layunin po noon, ay ipakita ang pagkakaisa natin doon sa Diyos o doon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po siya ay naririto, makikita natin, nakatayo po siya dyan at kumakatok. Kumakatok saan? Makikita natin kumakatok sa pinto dito. Pero ang tinutukoy po niyan ay kumakatok sa ating puso. At ang puso, pag sinabi po sa Bible, ay sa ating kaisipan. Kumakatok siya sa ating kaisipan na siya ay patuloyin. At ito ang sinabi niya,
Behold, I stand at the door and knock. Masdan mo, ako ay nakatayo at kumakatok sa iyong pinto, o sa iyong puso, o sa iyong kaisipan. If anyone hears my voice and opens the door, kung sino man ang makarinig sa aking katok at sa aking boses at buksan ang pinto o unawain siya at sa kanyang pag-iisip ay kanyang buksan ang kanyang diwa at papasukin ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya po, I will come into Him. Ako ay papasok sa Kanya and dine with Him. Ako ay makikisalo sa Kanya at siya ay makikisalo sa akin. Kaya po ang Diyos natin, ang Panginoong Jesucristo, ay walang tigil po sa pagkatok sa ating kaisipan, sa ating puso, sa pinto ng ating kaisipan, nang sa gayon po ay magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya, sapagkat ang kaugnayan sa Kanya po, ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito po sinasabi niya, I have come into the world as a light. Ako ay dumating sa mundo, dumating ako sa lupa ng isang liwanag, so that he who believes in me should not stay in darkness. Para ang mga naniniwala sa akin ay hindi manatili sa kadiliman. Tayo po ay nasa kadiliman mula nang tayo ipanganak. Tayo po ay maaalis lamang sa kadiliman kung tayo po ay maniniwala sa Kanya. I have come into the world as a light so that he who believes in me should not stay in darkness. Truly I say to you, tunay na sinasabi ko sa iyo, he who believes in me has eternal life. Sino man ang maniwala sa akin, sabi ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo, ay may buhay na walang hanggan. Truly I say to you, he who believes in me has eternal life. Never will I leave you. Hindi kita iiwan. Never will I forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita ia-abandon, hindi kita itataboy. I have loved you with an everlasting life. Minahal kita at minamahal kita at mamahalin kita ng pag-ibig na walang hanggan. This is my blood covenant with you. Ito ang agreement ko sa iyo, ito ang usapan ko sa iyo, ito ang sinisiguro ko sa iyo na ating kasunduan mula sa aking banal na dugo. Amen. Kaya dito po, sinasabi dito, okay, i-atras ko lang po ito sa sandali dito, sinasabi niya, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Tinatawag niya po tayo, kayong pagod na sa dami ng problema, sa dami ng mga bagay na gumugulo sa inyong isip, kayong mga pagod na, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng pahinga. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Bibigyan ko kayo ng bagay na magbibigay sa iyo ng katahimikan. Kaya come to me. Yun ang sinasabi po niya. For I am the Lord your God. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Ako ay iyong Diyos. I will strengthen you and help you. Ikaw ay palalakasin ko. Ikaw ay tutulungan ko. My peace I live with you. Ang kapayapaan ko ay ibinibigay ko sa iyo. Do not let your heart be troubled. Huwag mong guluhin ang iyong pag-iisip. And do not be afraid. Huwag kang matakot. In this world, you would have trouble. Sa mundong ito, marami kang problema, marami kang bagay na hindi maintindihan, napakabigat, mabuhay. Ngunit, sabi niya dito, take courage, I have overcome the world. Kaya sabi niya po, pinagtagumpayan ko, nagtagumpay ako dito sa mundo, kaya huwag kang matakot. I will help you, I will strengthen you. Ganyan po ang sinasabi sa atin ng Diyos, yan po ang pangako niya. Pangako niya po ito at isinulat sa kanyang banal na dugo. Kaya sinasabi po dito ni Jesus, napakaganda pong larawan nito. Makikita po natin ang ating Panginoong Jesus na nakaakbay dito sa isang taong ito na very, very friendly po kung titignan natin at tinuturuan siya ng Panginoong Diyos sapagkat mahal siya ng ating Panginoong Diyos. Jesus loves you. Tunay po na mahal tayo ng Diyos. Kaya pakinggan po natin siya.
Ito po ang dahilan kung bakit hindi natin maintindihan ang mga bagay patungkol sa Diyos. Ang mga bagay na makadiyos at makalangit ay hindi po natin maintindihan at hindi pumasok sa ating kaisipan, hindi tumimo sa ating puso sapagkat po ang dahilan po ay ang ating pagkakasala. Kung tayo po ay mamumuhay sa pagkakasala, tayo po ay malalayo sa ating Panginoong Diyos. Ito pong sin, ito pong pagkakasala ang naglalayo sa atin at nagpapahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Kaya po tayo ay laging magdasal, mag-aral ng kanyang salita, sundin ang kanyang mga utos nang sa gayon, hindi po tayo manatili sa ating pagkakasala. The wrong way. Okay? Ang pagpunta po sa langit ay hindi sa mabuting gawa. Kung mabuti pong gawa ang kailangan, halimbawa po mabuting gawa, tumulong ka sa kapitbahay mo, tumulong ka sa kapwa mo, mahalin mo ang pamilya mo, ang mga anak, lahat. Kung good work po ang magiging daan natin papunta sa langit, may katanungan po tayo. Kailangan pa bang mamatay ni Kristo kung tayo ay may kapangyarihan o may magagawang paraan para maligtas ang ating sarili? Sa palagay ko po, wala po tayong magagawa. Hindi po ang magagawa nating mabuti ang daan ng kaligtasan, kung di po doon sa ginawa na ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po tayo maliligtas sa ating reliyon, sa ating pong asal, sa ating pong pag-i-improve sa ating sarili, sa paggawa ng mga mabuti, sa ating filosofya o pangtaong karunungan o sa ating mga mabubuting gawa. Ang good work po is the wrong way. Ang salvation po, ang kaligtasan, ay isang bigay na biyaya ng Diyos sa ating paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po makikita natin sa larawang ito, binayaran na po lahat ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating pagkakasala at kaparusahan sa ating pagkakasala. Binayaran na po lahat niya. Hindi po natin mababayaran ang ating kasalanan, kaya hindi natin maliligtas ang sarili natin. Hindi rin natin maliligtas ang mahal natin sa buhay, ang asawa natin, mga anak, kapamilya o sinuman. Walang makakapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoon Diyos lamang. Binayaran niya lahat ang kaparusahan ng ating mga kasalanan sa kanyang banal na dugo. Hinugasan niya lahat ng ating pagkakasala mula sa dugo na dumanak sa kanya doon sa Kalbaryo ng cross. Kaya tayo po lahat ay magpasalamat sa kanya, sapagkat kung di dahil po sa kanya, wala na tayong pag-asa. Tuloy-tuloy na tayo sa apoy ng impyerno, sapagkat hindi natin maliligtas ang ating sarili. Ang kaligtasan po, ulitin ko, ay hindi sa magagawa natin sapagkat wala tayong magagawa para tayo maligtas. Ang gawa lang po ni Jesucristo ang siyang makakapagligtas sa atin sa pagtanggap sa kanyang nagawa na para sa atin. Kaya ang tunay pong daan ay isa lang. Marami po nagsasabi, ba't ka maniniwala dyan? Lahat naman ng tao ay naniniwala sa Diyos. Ayan po ang mga filosofya ng tao na kung sinasabi nila, yan ang daan mo, ito ang daan ko, iba-ibang daan, ngunit iisa lang ang patutunguhan yan. Mali po. Sinabi po ng ating Panginoon Diyos na si Jesucristo, iisa lang ang daan. Natatandaan niyo po ba? Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sinasabi niya po na, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakarating sa aking Ama kundi sa akin. Kaya kailangan po natin siya at siya lang po ang tunay nating daan. Jesus Christ is God's gift to you. Receive the gift of eternal life. Ang Panginoong Jesucristo po ang biyayang bigay sa atin, regalo sa atin, kaya tanggapin po natin ang buhay na walang hanggan na si Jesucristo.
Ito po, makikita natin dito how to get to heaven, paano makakarating sa langit. Narito po ang isang sinasabi kung paano makakarating sa langit. For by grace you have been saved through faith. Sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas sa iyong pananampalataya. At hindi ito mula sa iyong sarili o sa iyong gawa. Ito ay the gift of God. Ito ay bigay na biyaya sa iyo, bigay na regalo sa iyo ng Diyos. Sapagkat bigay pong regalo, ito po ay biyayang ipinagkaloob sa iyo, wala po kayong gagawin. Wala po tayong gagawin, kundi tanggapin lang ang regalo. Kung bibigyan ko po kayo ng isang regalo o tatanggap kayo ng isang regalo sa inyong kaibigan, yung kaibigan niyo po ba, nasabihin sa inyo, bago ko ibigay sa iyo itong regalo ko, kailangan magtrabaho ka muna? Kung magtatrabaho ka po, hindi na regalo yun, sapagkat ang regalo po is a gift. Ang gift po is free. Ibig sabihin, wala kang gagawin. Iisa lang. Yun lang pong response mo, natanggapin o hindi ang regalo. Kaya po dito makikita natin sinasabi, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ito po ay bigay na biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang tangi pong gagawin lamang natin ay tanggapin ito. Dito po sa John 3:3 sinasabi na sa pagtanggap natin yon, ito po ang dapat maganap. Sinabi ni Jesus, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo, maliban na ang isang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Malinaw po ba? Nadidinig niyo po ba sinabi ko? Maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinasabi din po dito, ito po, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ito po ang sinasabi din ni Jesus, most assuredly I say to you, maliban unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya lang po ang daan, sundin po natin ang daan, at tayo po ay kanyang sasamahan sa kanyang kaharian. Ano naman po ang gagamitin ng Diyos? Sapagkat si Jesucristo ay wala na dito. Paano po ang gagawin natin? Ano po ang gagamitin niya? Ang katanungan po niyan ay ito. Ano ang gagamiting bagay ng Diyos para sa ating kaligtasan? Ang sagot po ng Diyos dyan o ng salita ng Diyos na nakasulat ay ang Biblia, water, and the Holy Spirit. Nasabi dito po, Jesus said, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Sa makatwid po, ang gagamitin ng Diyos para ka maligtas, para mo maunawaan, ang gusto niyang sabihin sa iyo, ikaw ay dapat, ang gagamitin ay ang Biblia o ang kanyang salita at ang Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo po ang magbibigay ng buhay sa kanyang mga salita. Alright, narito naman po tayo, papatunayan natin, yung water po, yung po ba, ang tinutukoy po ba noon ay yung Biblia? Kaya dito po ay papaliwanag natin na ang tinutukoy ng tubig doon sa sinabi niyang unless you are born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Tubig po, ang tinutukoy po ng tubig ay ang kanyang salita. Dito po sa Awit 119:9, sinasabi po dito, how can a young man cleanse his way? Paano malilinis ng isang batang tao ang kanyang daan o ang kanyang sarili? Ang sagot po, by taking heed, kapag siya ay sumunod ayon sa kanyang salita. So, kung susundin po natin ang salita ng Diyos, tayo po ay magiging malinis. Ang tubig po ay ginagamit na panglinis. At sinasabi din dito, ang Biblia po ay siyang paglinis ng ating kaisipan. Hindi po pampaligo. Kung hindi sinasabi po dito
na sa buong maghapon, example lang po, sa buong maghapon po, ay napakarami tayong nasasagap na mga maling salita. Marami tayong nakikita na maling bagay na hindi dapat makita at napakarami pong maruruming bagay ang pumapasok sa ating kaisipan. At sabi ng Diyos, kailangan ito ay linisin. At malilinis lang po ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Paano po yun? Ang ibig sabihin po, tayo ay magbasa palagi ng kanyang salita, tayo po ay magkaroon ng meditation o panalangin o pagbibigay ng panahon para aralin ang kanyang mga salita nang sa gayon sa pagtulog natin ay malinis po ang ating kaisipan sapagkat ito ay nilagyan natin ng salita ng Diyos at ang mga ruruming bagay na pumasok sa ating kaisipan ay mawawala. Sa Ephesians 5:26, sinasabi dito, that He might sanctify, o ibig po sabihin to, ng kanyang magamit at malinis siya. Yung pong siya dito, hair dito, yung po ang simbahan, mga believers po yun, para magamit at malinis ang mga sumasampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng paglilinis o paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang ibig pong sabihin sa pamamagitan ng kanyang salita o ng Biblia. Sa John 15:3 po sinasabi dito, ito po ay salita ng ating Panginoon Diyos. Ikaw ay malinis na. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Dahil sa mga salitang binigkas ko sa iyo, ikaw ay nakinig, iyong naintindihan, iyong tinanggap, sinabi ng ating Panginoong Kristo, ikaw ay malinis na. Again po, salvation is not by your good works. Hindi po ito dahil sa iyong reliyon. Pag nakaharap po natin ng Panginoong Diyos, hindi po tatanungin, ano ba ang reliyon mo? Katoliko ka ba? Iglesia ka ba? Evangelical ka ba? Muslim ka ba? Hindi yun ang tatanungin niya. Bakit po? Wala namang religion si Christ eh. Ano po ba si Christ? Si Christ po ba ay Katoliko? Hindi po. Si Christ ba ay Muslim? Hindi rin. Evangelical ba siya? Hindi. Walang reliyon si Kristo. Wala siyang denomination. Ang Christianity po ay ang relationship niya. Ang relation natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ito naghahanap ng reliyon. Kaya, ang reliyon, hindi ka po maliligtas. Pero yung iba sinasabi, tulad ng mga Mormons, Iglesia ni Cristo, sinasabi na para ka maligtas, kailangan sumapi ka sa amin. Wala po sa Biblia yun. Walang-wala po. Kung ganun din ang sasabihin natin, bakit pa kailangan mamatay ni Kristo? Kung ang dahilan lang ay kailangan sumapi ka sa isang simbahan. Kaya po malaking kamalian yon. At pag-uusapan po natin yan sa darating na panahon. Morality, asal po. Hindi yung sa magandang asal doon ka maliligtas. Marunong kang mamupo, masunuring ka, o magalang ka. Hindi po doon ang kaligtasan. Kung doon po ang kaligtasan, ang tanong ko uli, bakit pa kailangan mamatay ng ating Panginoong Jesucristo? Kung sa ganung paraan lang tayo ay maliligtas, mali po yun. Self-improvement, yung pagsisikap mong umayos yung sarili mo, gumanda yung sarili mo, ewan po, siguro, yumamang ka o whatever, hindi po doon tayo maliligtas din. Hindi po sa reputasyon tayo maliligtas natin. Hindi rin po sa filosofya, kung matalino kang tao, magaling kang mag-isip, magaling kang mga tuwiran, doon ka ba maliligtas? Of course not. Hindi ka doon maliligtas. Wala kang kaligtasan doon. Hindi po sa magagawa natin, not by what you can do. Hindi po sa magagawa natin, sapagkat wala po tayong magagawa. Paniwalaan ninyo ako. Pwede kang magsimba araw-araw, pwede kang magbigay ng donasyon, magtrabaho ka sa simbahan, halikan mo ang singsing ng pare, halikan mo lahat kung gusto, sino mong halikan sa mga ministro, o i-adore mo lahat ng mga leader ninyo, hindi ka dun maliligtas. Hindi sa mabuting gawa, kundi but by what Jesus has done for you. Kung hindi doon lang sa nagawa na ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang paniwalaan mo at doon ka maliligtas. Ephesians again, basahin po natin,
For by grace you have been saved through faith. Sa biyaya ng Diyos, doon ka lang naligtas mula sa iyong pananampalataya. And that not of yourselves, hindi dahil sa iyong sarili o sa magagawa mo. Bakit? Sapagkat it is the gift of God. Ito po ay regalo, biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ito po, sinusuportahan po nito ang verse na ito. Dito po kay Titus 3:5, chapter 3 verse 5 po sinasabi, not by good works of righteousness, maski na magaling kang mangatwiran, magaling kang humanap ng pangangatwiran, hindi ka doon maliligtas, which we have done na ginawa natin. Kung hindi, but according to His mercy and grace, sa awa lang po ng Diyos, sa Kanyang habag sa atin, sa Kanyang pagmamahal sa atin, doon lang po tayo maliligtas. Kailan na po natin dapat gawin yon? Ito po, ang kaligtasan po ay hindi pinagpapaliban. Ang kaligtasan po ay hindi gawin mamaya o bukas o sa isang linggo o sa isang buwan o sa isang taon. Ang kaligtasan po ay ngayon. Bakit ngayon? Basahin po natin. Sa Luke 19:9 sinasabi, and Jesus said to him, today salvation has come to this house. Ang kaligtasan ay dumating sa bahay na ito. Ito po ay sinabi niya doong meron silang maliit na piging o party po sa isang bahay na nag-imbita sa ating Panginoong Diyos. At ito pong taong to ay tax collector at siya po ay nagbago na. At ibinigay niya lahat yung mga inuumit niya, kinukuha niyang mga pera sa mga tao. Nagbago na ang pag-iisip niya, ibinalik niya lahat ito at dinagdagan pa. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Diyos, sa araw na ito, ang kaligtasan ay dumating sa bahay na ito. Sa 2 Corinthians po 6:2, sinasabi, behold, masdan mo, now is the accepted time. Ngayon na ang oras, ngayon ang oras po. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi next month, hindi next year. Ngayon, now is the accepted time. Behold, ngayon ang araw ng salvation. Behold, now, ngayon is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag po natin hintayin yun sa bukas pa o kinabukasan o sa makalawa pa o whatever. Hindi po. Sinasabi ng Diyos, ngayon, ngayong araw na ito, ngayong sandaling ito, ang tunay na kaligtasan mo. Sa Hebrew po, 4:7 sinasabi, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Maliwanag po ang nakikita natin dito. Kung marinig mo o narinig mo ngayon ang Kanyang salita, huwag mong patigasin ang iyong puso. Tanggapin mo siya. Huwag mong patagalin. Sapagkat ang pagkakataong nito ay tunay na oras lang na dapat tanggapin ng ating Panginoong Hesukristo. Paano po natin gagawin yan? 3 lang po ang paraan para gagawin yan. Hindi po complicated, simple lang po. Matatandaan niyo po ito kung kayo po ay marunong ng ABC, marunong kayong sumulat, marunong kayong magbasa. Ito po ay ABC lamang. ABC lamang po ang ating tandaan. At ganito rin po ang sasabihin ninyo doon sa mga taong gusto nyong akayin sa ating Panginoon Diyos. Ang una po, ang A po, ang sinasabi po sa A, sa English po ay admit. Kaya A po nilagay natin dyan for admit. Admit what? Ang ibig pong sabihin nito ay admit. Iyong tanggapin. Iyong tanggapin na ikaw ay makasalanan. Admit you're a sinner and repent all of your sins. So, unang-unang gagawin natin is admit, tanggapin natin na tayo ay makasalanan at pagsisihan natin lahat ang ating nagawang pagkakasala. Ang susunod po ay B. Ang B po ay stands for believe. Ang ibig pong sabihin nito ay maniwala ka. Maniwala saan, Brother Bert? Maniwala tayo na doon kay Jesucristo sa kanyang pagkamatay, binayaran niya lahat ang ating pagkakasala
at kaparusahan sa ating pagkakasala. Yun ang ginawang bayad sa ating mga kasalanan, at sa kanyang mga dugo, doon hinugasan lahat ang ating mga kasalanan. At ang muli po ay ang si po ay come. Ang ibig po sabihin nun, come. Kailangan kumilos ka. Sinasabi rin po sa Biblia na kung may pananampalataya ka at ang pananampalataya mo ay walang gawa, ito ay tulad sa patay. Pagkat hindi makakilos, walang gawa, walang patunay, walang patotoo. Kaya ang pananampalataya pong walang gawa o walang aksyon, ito po ay patay. Kaya sinasabi dito, come to Jesus and receive Him as your Lord and Savior. Kaya ibig mong sabihin dito, gumawa ka, lumapit ka sa Kanya, kumilos ka, lumapit ka sa Kanya at tanggapin mo siya na tangi mong Diyos, tangi mong Panginoon, at tangi mong tagapagligtas. Hindi po natin makakalimutan yan. A, B lang po. A, admit, B, believe, and come to Jesus. Kaya po tayo ngayon ay mananalangin ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Narito po ang tinatawag nating salvation prayer. Ito po ay hindi naman po dapat na ito eksakto mong dasalin. Ito po ay parang guide mo lang. Makakapagsabi ka ng sarili mong salita kung ano man ang gusto mo. Ngunit ang kailangan pong laman ng iyong panalangin na ito. Unang-una po, sabihin mo, I am a sinner. Ako po ay makasalanan. I repent, dear God, mahal na Diyos, I am a sinner. Ako po ay makasalanan. I repent all of my sins. Pinagsisisihan ko po, Diyos ko, ang lahat ng aking mga kasalanan. Please forgive me and save me, Lord. Lord, patawarin mo ako at iligtas mo ako. I believe Jesus Christ died for me. Naniniwala ako na si Jesucristo ay namatay para sa akin. Binayaran niya ang penalty, ang kaparusahan ng aking mga kasalanan at hinugasan niya lahat ang aking mga kasalanan sa kanyang banal na dugo. Tinatanggap ko, I receive Jesus Christ as my Lord and my Savior. Tinatanggap ko po ang Panginoong Jesucristo na aking Diyos at tagapagligtas. Ako po ngayon ay born again na. Ako po ngayon ay naipanganak ng muli mula sa Espiritu Santo. Pinanganak na muli mula sa Diyos. Thank you, Lord, for your gift of eternal life. Salamat, Ama, sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Kapag ito po ay dinasal natin, ito po nagpapatunay na tayo po ay may kaligtasan at ligtas na. Ang kailangan pong mapatunayan lang ay kung may pagbabago tayo. Ang kaligtasan po ay hindi formula. Ang kaligtasan po ay relationship. Kaya ang relationship, kung wala kang relationship, mas kinasabihin mo ito, ikaw ay hindi ligtas. Paano ko po mapapatunayan kung ako ay ligtas na talaga? Ito po ang magpapatunay na kung ikaw ay ligtas na. Kung may pagbabago sa iyong buhay, may pagbabago sa iyong kaisipan, hindi na kaisipang makamundo, kundi kaisipang makadiyos na, kaisipang makalangit. Ang mga ginagawa mo ay makadiyos, makalangit, mga bagay na patungo doon sa kalangitan, sa paggawa ng mabuti, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagdadasal sa Kanya, sa pagtuturo at sa pag-akay ng mga kaluluwa o mga tao na hindi naniniwala sa Kanya o wala sa tamang daan, sila ay tinutuwid mo at inihahatid mo doon sa kaharian ng Diyos sa pagturo sa kanila tungkol kay Kristo sa nagawa ni Kristo. Kung wala pong bunga ang iyong buhay, sinabi ni Kristo, ang sangang walang bunga ay aking tatapyasin at aking tatanggalin sa puno. Ito ay aking itatapon at susunugin. Huwag po sana tayong dumating doon sa pagkakataon na yun. Ang relationship po natin sa ating Panginoong Jesucristo ay tunay na napakahalaga.
Kaya po pagyamanin natin ang ating pag-aaral, pagyamanin natin ang mga natututuhan natin, pagyamanin natin ang mga itinuturo sa atin ng Panginoong Diyos, sapagkat doon lang po natin mapapakita sa Kanya ang ating pasasalamat at paglilingkod sa Kanya sa Kanyang pagmamahal sa atin. Welcome po uli sa family, doon po sa mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayong gabing ito, ngayong araw na ito, kayo po ngayon ay kapamilya na ng Diyos. Tuloy-tuloy po ang inyong pag-aaral, nang sa gayon po ay lalo tayong lumago, lalo tayong magkaroon ng pagkakataon na mapaglingkuran ang ating Diyos. Marami pong salamat at ngayon po ay bago natin pakinggan ang ating mga awit, tayo po ay manalangin muli. Nang sa gayon po ang pagpapala ng Diyos ay tuloy-tuloy sa ating buhay. Tayo po ay yumuko, isarado po natin ang ating mga mata at taimtim po tayong manalangin sa sandaling ito. Panginoon naming Diyos, tunay na napakabuti mo. Salamat Lord sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin na ikaw ay aming matutungan, na ikaw ay aming maalaman, na ikaw ay aming makapanayam ng aming relationship sa iyo, Lord, ang kaugnayan namin sa iyo ay maging matamis at mayaman at kapaki-pakinabang. Tulungan mo po kami, Ama, sapagkat kami po'y tao lamang. Mahina po kami, wala po kaming kalakasan. Ikaw po ang lakas namin. Ikaw po ang simula ng aming tulong. Sa simula mo lang po kami, sa simula lang po kami ay magkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng kaugnayan sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo po kami sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, at sa araw-araw. Nangangako po kami na kami po ay muling babalik dito upang pag-aralan ang iyong mga salita ng sa gayon po ay maalaman namin ang mga bagay na pinag-uutos mo sa amin, ang mga bagay na dapat naming magawa ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat, Ama. Maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Amen.